Mga kabaka, hindi habang buhay ay efficient kumain ang ating mga baka. Meron ng edad kung saan mas marami na ang gastos kaysa kita. Great art farm where dreams take flight. Gandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Kabakang Arnel Corpus at welcome sa Baka Alaman. Sa Baka Alaman episode 35, tumutok tayo sa isang mahalagang industry principle na malinaw na inilalatag sa Chapter 2 ng Philippine Cattle Feeding Handbook. Ito ang konsepto ng feed conversion efficiency at kung bakit ito bumababa habang tumatanda ang baka. Batay sa research at actual feedlot practice sa buong mundo, mas malinaw na obserbasyon, bumabagsak ang feed conversion efficiency matapos ang 24 months. Ibig sabihin, habang mas tumatanda ang baka, mas maraming pakain ang kailangan para sa mas kaunting dagdag na timbang. Hindi ko po ito opinyon. Ito ay pattern ng paulit-ulit na nakikita sa commercial feedlots. Sa puntong ito, ang katawan ng baka ay papalapit na sa natural na limitasyon ng paglaki. Ang resulta, tumataas ang gastos pero hindi sumasabay ang performance. Ito ang dahilan kung bakit ang mga commercial na feedlot ay may malinaw na cut-off. Hindi nila pinipilit ang hayop lampas sa puntong hindi na praktikal. Hindi dahil hindi kaya, kundi dahil hindi nasulit. Sa handbook, malinaw ang mensahe. Ang fattening ay hindi paramihan ng araw. Ito ay tamang pagtukoy kung kailan productive ang pakain at kailan nagiging pabigat ang bawat dagdag na araw. Ang prinsipyo dito ay simple. Kapag bumagal ang balik, kailangang magdesisyon. At ang desisyong iyon ang nagtatakda kung kikita o unti-unting nauubos ang margin. Upang mas maunawaan kung paano ito isinasabuhay, susunod nating titingnan ang aktual na sistema ng Australian feedlots at kung bakit nagsisimula ang efficiency bago pa man pumasok sa finishing stage. Mga kabaka, ang feed efficiency ay may hangganan. Ang marunong kumilala sa hangganang ito ay siyang mas nagtatagal sa negosyo. Ito po muli si Kabakang Arnel Corpus at ito ang Baka Alaman. Kaalamang mula sa karanasan, mula sa aking karanasan, para sa inyong kabuhayan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Agricultural resilience, cultivating hope.